At kaugnay naman po sa tulong na inihahatid ng gobyerno sa mga nasalanta at apektado po ng bagyo. Makakausap po natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Asek Dumlao, magandang gabi po. Dayan Kirar po ito. Dayan, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Right, Asek Dumlao, I understand talagang magdamag din pong nag-monitor ang DSWD sa naging galaw po nitong bagyong uwan. At bago pa man po ito dumating ay na-preposition na po yung mga goods. But I want to ask lang po ng update po, Asek, sa mga assistance na naibigay na po natin sa mga affected residents. Gaano na po ito karami at anong lugar po ang nabigyan na po natin ng tulong, ma'am? Yes, Dayan, alinsunod nga po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom. Sa gitna po ng kalamidad, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapag-preposition nga po ng goods. Nasa mahigit 1.9 million po yan na family food packs na ating stockpile at matatagpuan yan sa iba't ibang warehouses ng DSWD. Ngayon po, dahil nga nagpapatuloy yung pamamahagi natin ng tulong, actually, ang meron tayong data is as of 6 a.m. kaninang umaga na kung saan nga po mahigit 6.4 million worth of assistance na po yung ating naipapahatid sa mga kababayan natin na naapektuhan. Ito pong mga food packs natin, pati na yung mga ready-to-eat food boxes ay naipamahagi po natin sa National Capital Region, sa mga apektado po dito sa Cordillera Administrative Region, gayon din po sa Region 2, sa Region 3, particularly in Aurora. And then we have also extended assistance sa Region 4A, pati po sa Region 5, lalong-lalo na po dyan sa Catanduanes area. And nakapagpahatid rin po tayo ng karagdagang tulong sa Region 6, sa Region 9, pati na po sa Region Caraga. At sa buong araw ay Dayan ay nagpahatid tayo ng karagdagan pa na tulong. Kaya inaasahan natin na itong bilang na ito ay madaragdagan pa as we are currently finalizing yung Pumdromic report as of 6 p.m. Alright. Well, Asek Dumlao, may nagpahatid na po ba sa inyo na LGU na kinakailangan pa po ng additional number of family food packs? Kasi marami-rami rin po ang mga pamilya at individual na na-evacuate dito po sa Bagyong Uwan, ma'am. Tama po. Kausap nga po namin ang aming mga regional directors kanina, lalo na po dyan sa Region 5, sapagkat meron po tayong natanggap na mga request from provincial government na humihingi po nga sila ng karagdagang tulong. Tayo naman po sa DSWD, sapagkat meron kayong mga food packs na nakapreposition sa ating mga warehouses, ay inassure natin yung provincial government na pag nag-resume na po yung biyahe bukas ng barko, darating na po yung augmentation natin doon. Meron lang po mga hindi makatawid na mga ilang trucks po natin from our main warehouses or regional warehouses patungo nga po sa mga ibang lugar. But again, Dayan, we've assured yung pong mga local partners natin na once mag-open na yung linya ng transportasyon ay agad po natin ipaparating yung karagdagan po ng goods. With that, as we speak po, Asek Dumlao, so ongoing po ulit yung mga repacking sa mga warehouses natin para po dito sa augmentation na ipadadala po natin sa kanila? Actually, meron na tayo. Dayan, yung manggagaling doon sa ating regional warehouse. Like halimbawa, doon sa Region 5, sa Bicol Region, meron tayong malaking warehouse doon sa Legazpi. And then ito ay of course ipapahatid pa natin doon sa areas like Catanduanes. Bagamat meron na tayo sa Catanduanes, but because marami nga po ang na-distribute na, we need to replenish yung pong mga stockpiles natin doon. Ang dalawang production hub kasi natin ay matatagpuan sa Pasay City and in Mandaue City. And araw-araw nagpo-produce tayo ng around 15,000 to 25,000 family food packs. At yan ay pinapadala natin sa ating mga regional warehouses. And from our regional warehouses down to our last mile. Nangangailangan din po ba kayo sa kasalukuyan ng mga volunteers po, ma'am, sa DSWD? Yes, Dayan, malaking tulong kung meron tayong mga karagdagang kamay o mga volunteers na tutulong po sa amin sa pag-repack ng mga family food packs. Dahil ang ibig sabihin po nito, mas mapapabilis, mas mapaparami yung daily output natin. So, for those interested to assist the department in ongoing repacking activities,
Maaari po kayo magtungo sa Pasay City, sa Chapel Road. Matatagpuan niyo po dyan ang Luzon Disaster Resource Center o maaari naman po kayo magtungo sa Mandaue City. Makikita niyo rin po ang aming Visayas Disaster Resource Center. Well, Asik Dumlao, bukod po dito sa mga family food packs, ano pa po yung mga pangangailangan po ng mga evacuees? For instance, kamusta po yung pangangailangan naman po nila sa tubig, and also aside from that, yung kalusugan po nila, particular yung mental and psychological interventions? Yes, Diane, aside from the family food packs that we are distributing, ito po yung brown box, meron din tayong ready-to-eat food boxes. Yung RTF po natin, nilalaman yan, champurado, arroz caldo, meron din po iyang tuna paella instan, meron din po tayong chicken giniling and chicken pastil, meron din yung protein-rich biscuits and complementary food for infants and lactating moms. Binabahagi din po natin yan within the first 48 hours after a disaster strikes kasi alam naman natin, Dayan, wala pang nasi-set up ng mga community kitchens, lalong-lalo na sa mga evacuation centers. So mahalaga po itong mga ready-to-eat food boxes sapagkat na-address rin ng maaga yung pangailangan para sa pagkain. In addition to that, dineploy din po natin yung ating mga mobile kitchen para may mga hot meals naman tayo na masuserve sa ating po mga internally displaced persons. Apart from that, meron din po tayo mga non-food items kagaya ng hygiene kits, sleeping kits, pati yung mga family kits at mga kitchen kits. Malaking tulong rin po yan, especially kung yung mga kababayan natin ay naapektuhan ng baha at wala po silang dala na lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Karagdagan dyan ay yung ating mga water filtration kits, pati na po yung pag-deploy ng ating mga water tanks and water filtration tanks. Sapagkat alam natin na na-interrupt din yung supply ng mainom na tubig sapagkat nasisira yung mga sources ng water supply. So ito rin ay isa sa mga ipinapamahagi natin lalo sa mga disaster-affected areas. But napakalaga yung nabanggit mo, ito yung provision ng psychosocial interventions na kung saan nagsasagawa tayo ng psychosocial first aid, pati na yung incident stress debriefing. Kasi nga po sa mga ganitong mga panahon, ang mga kababayan natin ay nakakaranas ng trauma o anxiety, bunsod sa mga naging epekto ng sunod-sunod na mga bagyo at mga kalamidad na naranasan po ng ating bansa. So to ensure na maibigay o mai-provide at matiyak yung mental well-being ng ating mga kababayan, ay nagsasagawa nga po tayo nitong mga psychosocial interventions in collaboration, of course, with the Department of Health and other private organizations. Now, apart from that, meron din po tayong mga financial assistance, kagaya nga po ng burial assistance na binabahagi natin sa mga kababayan na meron pong mga miyembro na pumusay bunsod sa naging epekto ng mga kalamidad, and yung din pong emergency cash transfer. Ito po kasi ay binabahagi natin para masuportahan, makakontribute tayo, suportahan yung restoration ng normal psychosocial functioning ng ating mga kababayan, especially yung mga nasira yung kanila pong mga kabuhayan at mga kabahayan. Mm-hmm. So ito pong emergency cash transfer, diretso po ito doon po sa mga benepisyaryo, ma'am? Yes, Dayan, diretso po natin ibinabahagi yan doon sa mga kababayan natin na may mga partially or totally damaged, severely or slightly affected families. We refer to the list submitted to us by the local government units kasi sila po yung nakakapag-assess kung ano po yung sitwasyon at paano po naka-apekto yung kalamidad sa kanila pong mga sasapupan. But that list, of course, is validated by the DSWD, and again, that is the reference of the department sa pamamahagi ng tulong. May mga na-stranded po sa mga pantalan, naaabutan rin po ng tulong at hot meals po ng DSWD. Yes, Dayan, actually, sa Matnog, Sorsogon, I'll cite this as an example. Sa Matnog, Sorsogon, meron tayong pantalan dyan. Dideploy po namin yung ating mobile kitchen. Apart from that, meron din po tayong mga ready-to-eat food boxes. This is one of the partnership we have had with the Philippine Ports Authority na kung saan nga po tayo ay nakapag-preposition ng mga ready-to-eat food boxes sa mga major and critical ports dito po sa ating bansa. Kaya pag may mga locally stranded individuals, hindi po nila kinakailangang mag-alala sapagkat meron pong mga food boxes na i-distribute sa kanila. At dahil nga ready-to-eat po ito, meron na rin sports sa loob ng boxes, ay ready for consumption na po ito. Alright. Ang panghuli na lamang po, paano po makakatulong naman po itong pagdedeklara ng State of National Calamity ng ating Pangulo doon po sa mga paghatid ng tulong po ng DSWD, ASEC?
Alam mo Dayan, dahil nga naging massive yung epekto ng mga sunod-sunod na mga kalamidad sa ating bansa, itong declaration ng National State of Calamity will of course ensure na mas magiging mabilis yung pong recovery, relief, response, and rehabilitation efforts. So yung pong mga resources and assets of the government, pati na ng mga private organizations at ng mga international organizations, ay magagamit po natin, agaran nating magagamit para sa mga isinasagawa nating humanitarian assistance and disaster response efforts. Well, ASEC Irene Dumlao, maraming salamat po sa inyong oras at ang aming din pong pagsaludo sa lahat po ng mga kasama po niyo sa departamento, lalo tigit po yung mga Angels in Red Vest na tumutugon po sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Salamat po, ASEC Irene Dumlao, mula po sa DSWD.